5, 4, 3, 2, 1. BBC Manila, Cavite, Rizal. Release, 616. Ayan na po mga ibon nyo. Ayan po yung isa, nakasal po. Release, release. Ayan po, ayan po. Ayan po mga ibon nyo. BBC Manila, Rizal. Cavite. Ayan po mga ibon nyo. Balik na po, balik na po. Balik na po. Ayan po sila. Balik. Good morning sa inyo mga kalapatids, araw ng linggo, abangan na naman tayo. Tagudin, Ilocos Sur, nasa 155 kilometers air distance ang layo niyan mula dito sa ating Flyers Loft. At medyo kinakabahan ako sa pagkakataong ito dahil nung isinampa natin yung ating mga alaga nung basketing day, ay yung ibon natin, lalo yung grisel, hindi nagkakakain. Hindi ko alam kung bakit, nakainom yata yun ng tubig na madumi o yung tubig na pinagpaliguan natin sa kanila na merong shampoo. Wag naman sana. At nagtataka ako mga kalapatids, ayaw talaga niyang kumain. At kung mapapansin nyo, napanood nyo yung ating previous video, ang hina niya magsubo dun sa ipinares natin sa kanya. Uy, ang dami nagpaparonda. Ayos papalakas yung ating kapitbahay. Ngayon, medyo kabado tayo dahil hindi natin alam kung anong kahihinatnan ng ating ibon na yon. Final up pa naman ang fundraise dito sa area namin kung saan siya kasali. And hopefully makakuha ng magandang puntos kahit pa paano umangat siya sa ranking. Buti na lang to the rescue yung club dahil nagpatuka sila nung umaga and then nung hapon meron pang afternoon patuka. So sana sa mga pagpapatuka nilang yon nakapondo yung ating mga alaga. Okay, time check tayo mga kalapatids, 9:15 or 9:17, nasa 1,400 plus yung speed ng mga ibon natin na bumabagtas ngayon. Weather check tayo mga kalapatids, napakaganda ng kalangitan. Tignan nyo, blue blue at napakatataas ng ulap. So hindi magiging problema sa visibility. Pero sa gawing doon, ayun, maulap mga kalapatids. Pero hopefully mamaya maya mapawi ang mga kaulapan na yan. Wala na tayo ibang magagawa mga kalapatids kundi magtiwala sa ating mga alaga at magantay sa kanila. Kaya sa pagkakataong ito, habang meron pa tayong nalalabing oras, ihanda yung mga dapat ihandang pangsalubong sa kanila. At itong mga ibon nating naririto, aalisin muna natin mga kalapatids dahil ibibigay natin tong pwesto na to sa ating mga alaga. Liit lang yung ating area, wala naman tayong malaking pulungan, kaya gumagawa na lang tayo ng mga kaparaanan. So samahan ninyo ako sa episode na ito. Ano kaya yung magiging pauwian natin? Kamusta yung magiging performance ng ating mga alaga? Magiging kompleto pa rin ba tayo o may mawawala? Lahat ng katanungan yan ating masasagot sa pagtutok lang dito sa ating YouTube Tambayan. Kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Hit nyo na notification bell para nang sa ganun updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating Tambayan. 9:48 ng umaga. Anytime pwede nang dumating yung ating mga alaga dahil yung bilis na nililipad nila sa kasalukuyan ay nasa 1,200 speed na. Kung hindi magbabago yung bilis ng ating mga alaga sa mga nakaraang pauwian, maya maya lang pwede nang magpakita yung ating mga alaga. Kaya eto mga kalapatids, inalis ko na lahat ng mga ibon nating narito, pati yung mga inakay nating tatlo. Binilad ko muna sila mga kalapatids para hindi naman masayang yung pagkakataon. Ang natira na lang dito yung ating Alcantara bird na ipinaris natin doon sa ating grisel. Saka etong Vandenbroek Taiwan na nanay ng grisel natin na ipinaris naman natin dun sa blue check. Ready na rin yung kanilang mga pugad. At eto mga kalapatids yung ating mga parapernalyas na ipansasalubong sa kanila. Napagkwentuhan na natin yan sa mga nakaraan, sa mga hindi pa nakakapanood. Ayan, lalagay ko dyan yung ating thumbnail at yung link ng video sa description. Panoorin nyo yan kung paano natin sinasalubong at nire-recover yung ating mga alaga. At dahil malapit nang dumating yung ating mga alaga, eto, kukunin natin tong electrolytes mga kalapatids at isasalin na natin dito sa waterer nila o yung patubigan nila. Ayan. Kaya pa rin ng dati, tubig na may electrolytes na may konting honey. Ba, may mga lumilipad mga kalapatids. Mukhang ibon na yata natin yun. Saan na yun? False alarm mga kalapatids. Abang-abang na tayo. Medyo umiinit na rin mga kalapatids. Sana kayanin ang ating mga ibon hanggang sa makabalik sila ng ligtas dito sa ating Flyers Loft. Habang hinihintay natin yung ating mga ibon para masigla naman etong mga pares nila kapag dumating yung ating mga alaga, eto mga kalapatids, paunahin na natin silang patukain para pag dumating yung kanilang mga pares,
energetic at masigla yung ating mga ibon na ito. Kasi ito na lang yung pinaka-konsuelo ng ating mga ibon galing dun sa paglipad nila. Siyempre pangapagod yan. Pagka nadatnan nila na matutumal pa itong mga pares nila, eh kawawa naman sila mga kalapatids. Kaya ayan, patukain na natin sila. Okay? Mga kalapatids, nandito na yung ano na yung diesel natin. Hindi ko natin videohan. Wala Jo. Tawagin na natin to. Ay nako. Pasok, pasok, pasok. Sige, pasok, pasok. 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 Sige, pasok. Mga kalapatids, pakla ko lang. 6766 GS, naiklak na natin mga kalapatids. Ito na yung ibon natin, mukhang nakainom na siya. Alright, so di ko nakuhaan yung paglanding niya mga kalapatids kasi may nasikaso ako bigla paglingon ko. Ayun, nandun na yung ibon natin. Ang galing, ang galing. So ang speed niya ilalagay ko na lang dyan mga kalapatids. Consistent yung ating ibon. At kabado talaga ako dito dahil hindi to nagtututuka nung basketing day. Pero eto, inuwian pa rin tayo at maganda-ganda yung speed niya. So yung isa na lang iniintay natin mga kalapatids, yung ating blue check. At hopefully makarating na rin yung ating ibon na yun sa lalong madaling panahon para kahit papaano ay makabawi. Dahil yung first lap nun, kung matatandaan ninyo, ay butas yun mga kalapatids. So medyo nag-iipon pa siya ng puntos sa ngayon. Okay, so re-recover ko muna to habang iniintay natin yung isang ibon natin. Samahan nyo pa ako. Patakan na natin to ng instant glucose at nasubuan na rin natin ng bawang para ma-flush na yung mga toxins na nagbuo sa kanyang katawan. Sanhi ng ginawa niyang liparan. At habang ginagawa ko yun kanina mga kalapatids, talagang kinapa ko yung killbone niya. Wala nang muscle sa paligid ng buto. Talagang nagsunog itong ating alaga. At nung tinignan ko yung kulay, nako, hindi maganda. Dark red na yung kulay ng kanyang muscles. Dapat pink yun eh. Mukhang nagkikicks in na yung instant sugar at lakas na ibinigay natin sa kanya. Epekto ng electrolyte sa kanyang ipinatak natin sa kanya. Kaya ayan, nakikipaglandian na unti-unti ito sa kanyang kapares. Boso-boso muna tayo dito. Tignan natin tong dalawang to. Yan. Tingnan nyo yung umiikot-ikot sa paligid niya, yung hen. Imbis na siya yung dapat gumagawa niyan. Lupit nito, no? Chick boy. Tingnan natin kung pupuntos yung ating grizzle. Ayan, mukhang pupuntos. Sige na. Tingnan natin na awatin yan kasi kasama sa plano natin yan. Kung matatandaan ninyo sa mga dating episode natin, kapag dumarating ang ating mga ibon, hinahayaan natin silang makipaglambingan sa kanilang mga pares, pero inaawat natin kapag magpapatungan kasi ina-timing natin yung mga bagay-bagay. Pero ngayon, hinahayaan na natin sila dahil oras na para pagbigyan na natin sila. Okay? So may isang ibon dito na lumilipad. Kaya lang mukhang hindi yata sa atin to. Ang taas eh. Ayan oh. Pero mukhang bababa mga kalapatids. Wala, hindi sa atin. Lumayo. Antay-antay pa tayo. Ang ganda ng kalangitan mga kalapatids. Napakaganda ng kalangitan. Nakakatanggal ng stress. At pagka ganitong linggo nga mga kalapatids, may mga pao yan. Ito yung mga isa sa mga nakakapagtanggal ng stress natin. Siyempre, isang linggo tayong nagtrabaho, isang linggo tayong kung ano-ano yung mga iniisip sa buhay. Usually pagka linggo, ito yung nagiging pinakapahinga kasama ang pamilya. Tapos eto, meron pa tayong abangan, di ba mga kalapatids? Kaya nakakatanggal talaga ng stress, nakakapag-unwind. Di man tayo nakakapag-travel dahil wala rin tayong panggastos, budget. Pero sa ganitong pamamaraan, isang pamamaraan, simpleng pamamaraan na makapag-unwind tayo, matanggal yung mga stress natin sa buong linggo. Sa mga nanonood dyan at gusto makaramdam ng ganitong pakiramdam, ano pang hinihintay nyo? Ay, mag-alaga na kayo mga kalapatids. Ito, meron dito. Hindi sa atin mga kalapatids, lumampas. Pag umikot yan, alam na. Pero hindi eh. Marami rin naman kaparaanan para alam nyo yun, ma-divert yung stress natin sa katawan. Kagaya ng iba, nag-aalaga ng mga aso, pusa, mga fur parents. Pero sa mga kalapatids kasi iba yung dating eh. Pagka, alam nyo yun, pagka inuwian ka ng ibon mo, inaalagaan mo, then inuwian ka sa napakalayong distansya. Iba eh, yung parang may sense of loyalty and alam nyo yun, basta mahirap ipaliwanag, mag-alaga na nga lang kayo. May 3 ibon paparating mga kalapatids at napakatataas nila, grabe.
Ayun na, hindi makikita to. Tuldok na tuldok. Pero malamang to hindi sa atin to. Kasi hindi bumulusok eh. Ayan oh, grabe. Ang tataas nila. Naka-zoom na yan mga kalapatid. Taas nila. Lulupit ng ibon na yun. Mga kondisyon. Time check muna tayo mga kalapatids. Ayan, magti 10:20 na. 10:19. Hanggang ngayon wala pa rin yung isang ibon natin. Napakabagal talaga nun. Ay nako. Ayan na mga kalapatids, may paparating. Uy, mukhang ibon na natin to. Oh, ayan. Mukhang ibon na natin yan. Ikot ka, ikot. Lumampas. Lumampas mga kalapatids. Lumiletter B na siya sa air eh. Kaya lang lumampas at hindi umikot. Ay nako. Lagi na lang tayong pinapa-suspense ng ibon natin. Tapos bandang huli maka-cut off lang din pala eh no. Walang yung ibon yan. Ito na mga kalapatids. Ito na yata. Ay nako, hindi pala. False alarm mga kalapatids. Kala ko yan na. Kasi walang jo. Kala ko lalanding na dito. Parondahin pala ng kapitbahay. Ibon na ba natin to? Up. Uy, lumampas. Tsaka kulang ng bagwis yung ibon na yon. Kitang-kita yung butas sa pakpak. Hindi sa atin yun mga kalapatids. Antay-antay pa tayo, time check. 10:35. Hanggang ngayon, wala pa rin yung ibon natin. Ay, nako. Yan na yata ibon natin mga kalapatids. So, ayan na. Yan na ba? Yan na nga. Sana, yan na. Ayan. Yun. Ayan na nga mga kalapatids. Ito na nga. Tingnan natin kung, ay hindi yata yun. Sumobra. Ay nako. Nangyari dun? Mali. Pinaasa tayo mga kalapatids. Ayan mga kalapatids. Simula nung dumating siya, ngayon lang natin siya nakitang nag-attempt tumuka. Pero ayan, tignan nyo, wala pa rin gana. Hindi pa nagsasubside yung spike ng mga toxins na namuo sa kanyang katawan. Mga kalapatids, eto na. Ayan, sayang hindi ko nakuha ng video yung pag-take off niya. Ayun, yung pares niya sinalubong na siya oh. Nagsusumbong kasi inaapi na nga eh. So, papasukin na natin to para maka-clock na natin mga kalapatids. Stick. Pasok. Uy, pasok. Oh. Ayun na ako. Sige, kaklak ko lang mga kalapatids. Ito, naklak na natin 5995 GE. Okay, so ito yung ating mga alaga. Gaya ng ina-expect natin, bugbugan na naman dito sa ating Flyers Slope dahil magkakanya-kanya sila ng teritoryo. At ang gagawin ko, kukunin ko na to, itong ating ibon, papatakan ko na ng dapat ipatak sa kanya. Aayusin ko na rin yung pwesto ng ating mga alaga para maiwasan yung ganyan at masimulan na yung recovery nila. Pansamantala, nilagay ko muna ng harang dito para makapag-banding naman yung dalawang mag-asawa. Okay, so mga kalapatids, yan ang nangyari sa ating naging pauwian. Masasabi kong kahit paano, siguro nakatulong pa rin yung ginawa nating motivation sa kanila nung Biyernes bago natin sila isampa. So hanggang sa puntong ito mga kalapatids, kumpleto pa rin yung dalawang ibon na panlipad natin. Wala pa rin sa kanilang nawawala and hopefully magdire-diretso yan hanggang sa dumulo yung ating mga alaga. At sa mga susunod nating abangan, huwag kayong mawawala. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, nako, ano pang hinihintay ninyo? Mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para nang sa ganun updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting sambayan. Ayan, nag-away na mga kalapatids kasi nga kanina pa nag-aantay ito. Kaya aayusin ko na muna itong pwesto nila dito para maiwasan yung ganyang gulo. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam!